Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong unang pagbasa sa linggong ito, narinig natin ang tagpo kung saan sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Isama mo ang iyong anak na si Isaac, yan ang sabi ni Yahweh. Nagpunta nga siya ng Moria, umakyat ng bundok, at doon inihandog ang kanyang anak na si Isaac. Marahil para sa isang magulang, hindi madali para kay Abraham na ialay ang kanyang sariling anak sa Diyos. Pero sa huli, marahil nasabi niya sa kanyang sarili, Diyos naman ang nagbigay sa akin, siya rin ang maaaring kumuha, sa kanya ko rin maaaring ibalik ang aking anak. This was Abraham's ultimate test of faith. Pero pamilyar tayo sa kwentong ito. Nang akmang sasaksakinan niya ang kanyang anak, dumating ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Ang sabi ng anghel, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang sasaktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos at hindi mo ipinagkait ang mahal mong anak. At dahil doon, ang pangako ng Diyos sa kanya, yamang inialay mo ang iyong anak, ikaw ay pagpapalain, at ang lahi mo ay magiging sindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Mga kapatid, ang kwentong ito ay hindi lang kwento ng isang malupit na Diyos na hinihingi sa atin ang mga mahal natin sa buhay. Kasi minsan, iniisip natin, papaano tayo sasampalataya sa Diyos na hinihingi ang mga mahal natin sa buhay? Papaano tayong sasampalataya sa Diyos na humihingi ng mga bagay na hindi naman natin kayang ibigay? Marahil ang karanasang ito ay naranasan ng mga magulang na namatayan ng anak o di kaya ng isang taong nawala ng isang mahal sa buhay. Hindi nga po ito madali, lalo na kapag pumapasok tayo sa karanasan na sinusubok ang ating pananampalataya. Pero sa kabila ng lahat, inaanyayahan tayo sa unang pagbasa na magtiwala sa Diyos, na siyang nakaalam ng mabuti, siyang nakaalam ng lahat sa ating buhay. Samantala, sa ating ebanghelyo, nakita natin ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon doon sa bundok ng Tabor. The Transfiguration is a glorious event where Jesus manifested Himself to His disciples. But notice, 6 days prior to this glorious event, Jesus told His disciples about His impending death on the cross. Sinabi niya na ang anak ng tao ay magdurusa, ipapako, mamamatay, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. He told them how the Son of Man will suffer greatly and will be rejected by the chief priests, the elders and the scribes. Mamamatay si Jesus sa krus. And at this very moment, the faith of the disciples, like the faith of Abraham in the first reading, is also being tested. Mga kapatid, perhaps in the minds of these disciples, our efforts are all in vain. Sinundan ka pa naman namin, Jesus. Iniwan namin ang lahat-lahat para sa iyo. Mababaliwala lang pala ang aming sakripisyo. Yung pag-iwan namin ng dati naming buhay at sumunod kami sa iyo, mamamatay ka rin naman pala sa krus. Sayang ang panahon ng pagsunod namin sa iyo. We have given so much for this man, and yet, everything we work and fought so hard will be in vain. Sayang lang. Kaya nga,
ang pangyayari ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay mahalagang pangyayari sa buhay ng mga alagad, sapagkat ito ay patikim ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, ayaw na nilang umalis. Maiintindihan natin yung mga alagad nung nakita nila na gano'n ang katayuan ng ating Panginoon. Dahil nasaksiyan na nilang kaluwalhatian ng Diyos, sabi nila, dito na lang tayo, manatili na lamang tayo sa bundok na ito. Magtayo na lamang tayo ng 3 kubol, isa kay Moises, isa kay Elias, at isa para kay Jesus. Pero ang katunayan, kailangang bumaba sa bundok, kailangang daanan ng misteryo paskwal, kailangan danasin ang pagpapakasakit, kamatayan, upang maranasan ang muling pagkabuhay. The Son will give Himself to the Father. Kung sa unang pagbasa, hindi natuloy ang pag-aalay ng anak na si Isaac, sa Ebanghelyo, pinapakita sa atin na matutuloy ang pag-aalay ng buhay ng anak sa katauhan ni Jesus. My dear brothers and sisters in Christ, in our lives, we also experience the so-called test of faith. It can come in so many different forms, like perhaps sickness in the family, a bad business decision, a sudden loss of job or loss of income, mental health issues, financial burdens in the family, or even death in the family. Is there anything that God is trying to tell you and you have a difficult time accepting it? Merong bang mga bagay sa buhay natin na dumarating na hindi natin matanggap at minsan nasusubok ang ating pananampalataya? Perhaps we are asked to take up one's cross and follow Him. The cross of Christ may come in many forms throughout our lives. At each stages of our lives, pwedeng meron kang malaking krus, pwedeng meron kang maliit na krus, pwedeng meron kang medium lang na krus. But in these moments, we are asked to look at the glory of the Transfiguration. Yes, unfortunately, my dear brothers and sisters, we need to go through the mystery and the reality of the cross, and we cannot escape it. But it does not end there, for we are destined to the glory of the resurrection. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat nating takot, duda at pag-aalinlangan sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos na kaya tayong hilumin niya sa epekto ng kasalanan na nagawa natin o ginawa sa atin. God can heal us. Hilingin natin sa Diyos na palayain tayo sa karanasan ng pagdududa at takot. At habang pinapasa natin ang ating mga krus, anumang krus iyan, tandaan natin na ang krus na iyon ay una ng niyakap, tinanggap at pinasan ng ating Panginoong Hesus. When we carry our own crosses, let us be reminded that the cross of Christ is not empty, for it is the same cross where we encounter the Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.